ang evangelist bilang tent maker. Si Apostle Paul, bago siya naging missionary, ay nakapaglaan na ng maraming taon sa pag-aaral ng banal na kasulatan. At siya rin ay isang tent maker by trade. Para sa ating mga Pilipino na nais maglingkod sa Diyos as a kingdom builder, si Apostle Paul ang dapat nating tularan. Hasa sa salita ng Diyos at mayroong marketable skill. Kaya naman, siya ay nakapagtatrabaho kung kinakailangan. Mahirap na maging totally dependent sa isang mission agency o sa isang church group. Hindi natin alam kung hanggang kailan ang katatagan ng kanilang kakayahan dahil sila ay dependent din sa mga supporters nila. At lalo mahirap kung sasabak sa full-time ministry na walang matatag at sapat na long-term financial support at walang trabaho. Dapat bigyang pansin ang limitations o boundaries na inalalagay ng Lord sa ating buhay nang sa ganoon ay huwag maghirap ng hindi kailangan. Para sa ating panahon, ang ideal situation para sa isang kingdom building enterprise ay ang makapagtatag ng isang organization na binubuo ng ilang matatapat at eksperyensadong disciple makers na hindi kailangang umasa sa month-to-month fundraising. Ang mga leaders na ito ay mahuhusay na teachers, trainers, at may kakayahang mag-equip ng mga future disciple makers at tent maker evangelists. Kailangang mga tent makers ang dinidisciple nang sa ganoon ay hindi sila maging burden sa iba. Ang lahat ng mga believers ay nararapat na disciple makers, whether directly or indirectly. Kapag gifted na teacher or a bold witness, magaling na mag-full-time sa gawain ito. Yun nga lang, kailangan muna na may marketable o trade skill para may fallback plan siya. Kung ito ang plano ng Lord sa kanya. Sa ganoong paraan, makapagbibigay support din siya sa ibang kamanggagawa na nangangailangan ng alalay. Tulad ng ginawa ni Apostle Paul, maaari tayong maging kabahagi ng isang gawaing pang-mission through prayer, giving, or promoting. Kung ang isang believer ay lumaki sa Christian home, mabuti na hikayatin siya agad na mag-full-time. Ibig sabihin, pagkatapos ng high school, Bible school muna bago ano paman. Kahit 1 taon lamang, mas mainam na ito kaysa diretso agad sa college, trade school, or tech school. Mabigat na kalaban ang mundo at mga sistema nito para sa mga young people ng Diyos. Kailangan muna nilang magpalago ng wisdom and discernment. Kung ang isang believer ay na-save ng may edad na at may trabaho, hindi siya kinakailangan mag-resign para mag-full-time ministry. Kahit may nararamdaman siyang burden. Maraming lessons in life ang planong ituro sa kanya ng Lord sa kanyang present situation. Huwag nating kalimutan na ang buong mundo ang ating mission field. Kaya kung saan ka nakaranas ng pagkabuhay muli, kung ano ang kalagayan mo nang maborn again ka, ay dapat doon ka magsimulang maglingkod sa Panginoon, sa iyong workplace, o sa iyong neighborhood, o sa iyong circle of friends.